Good morning guys. Tayo magsusundo kay Mrs. Ringkit. May mga advantage and disadvantage sa isang big bike. So sa experience ko ng pagkakaroon ng lowering kit, ang nakikita ko pinaka-advantage ng lowering kit is yung una, yung confidence mo sa pagdadrive. Kasi di ka may ilang, kung di ka man katangkaran, hindi ka flat-footed masyado sa medyo tiptoe ka sa isang big bike, tataas yung confidence mo dahil bababa unti yung motor mo. Syempre iwas aksidente rin. Pwede naman natin masasabi yung mga sudden stop, pwede yung full stop na nagaganap sa pang-araw-araw. So may tendency kasi na let's say na hindi naman case to case naman yan. At sabihin natin bigla ka na pa full stop, dahil kung hindi umabot yung lapag, automatic tumba ka. Perfect yung scenario na yun, katulad ng kapag ka sumisingit ka sa isang daanan. So may mga times na yung may iwasan, may katabi ka sasakyan. Siyempre may mga times na di mo may iwasan, napagitnaan ka ng dalawang sasakyan sa sigit. And instead na mabalance mo yung motor, eh itutumba mo na lang, kasi di mo makahabol yun. Not unless sobrang haba ng dalawa lang yun, mahaba yung paa mo, legs mo, o yung mismong paa mo is malakas, kung kaya mandali yung motor mo. So yun yung mga advantage, every safety. Di mo rin mako-compromise yung safety ng iba. Kasi abot mo yung palapag. Yun na naman dalawang advantage. Pero syempre may disadvantage din ng lowering kit. Syempre kapag bumaba yung motor mo, may tendency na sumayad sa mga matataas na platform tulad ng humps. Yun yung mga di mo maiwasan. Then yung pangalawa magiging disadvantage, yung sinasabi kasi ng iba, yung handling. Pero not sure di ko siya nararamdaman sa handling dito ngayon sa Z1 o nasanay na lang ako. Ayun lang naman. Yung mga disadvantage and disadvantage na nakikita ko pagdating sa paglo-lower ng motor. Actually front shock ko nga din naka-lowered binawasan din.
ko lang na-share to. Kasi marami kasi ako na nakikita na nino-normalize na lang yung pagbagsak sa motor. Which is, naman, totoo naman yun. It happens naman. Siguro pinakamagandang example natin na nababagsak katulad ng trail, may malalaking lubak, mabato sa bundok. Siguro yun, para sa akin understandable na bumabagsak lagi yung motor. Pero di ayaw kasi para feeling ko nanlalait ako pero hindi naman. Kumbaga kasi ako, although di rin naman ako katangkaran, 5'4" lang din naman ako. Kaya nga nung unang bili ko nito ng Z1000, tinry ko lang siya ng almost 2 weeks kung kakayanin ko. Kung kakailanganin ko ba ng lowering kit, kumbaga in-assess ko para sa sarili ko. Then sa ako sinabi ng OBR ko na need ko mag lowering kit. Kasi mahirap na makompromiso. Di naman natin pwedeng masabi na kapag tumumba ka, itutulong yung OBR mo. So dapat lagi mong i-expect sa pagmamotor, isas one ka, isa ka lang palagi. So kung may angkas ka, then feeling mo nahihirapan ka, ready mo maabot yung ground or mabibitin ka. Siguro much better na lang yung mag-lowering kit ka. Yun yung magandang tingin ko, masasabi ko. Dahil sa tagal ko na experience sa stock height, both C1 and Ninja 400, huwag na mapansin ko kung comfortability wise, maganda rin talaga mag-lowering kit. Instances na muntikan na matumba, kasi muntik lang, may parang mararamdaman mong matutumba yung motor. Kaya nafe-feel ko na yung mga ganong senaryo. Sabi ko, agapan ko na to, mahirap na. Diba? Mahirap na kami, di mo masabi. Baka ngayon nakaligtas ka, pero sa pangalawa, di ba? Hindi natin masabi. Yes, ako kasi as much as possible talaga kung ano yung kaka-safety ko tsaka safety ng ano ko. Yun talaga yung pina-priority ko. Marami naman, halos naman lahat ata ng big bike may mga lowering kit. Kaya masasabi ko lang kaya mo lahat ng big bike. Totoo naman yun. Baka marami rin talaga ako nakikita katulad nung nakuha ng 66R dati. Hindi ko alam anong height ni sir, pero grabe ang galing. Mad skills. Kung ganun na yung skills mo, kahit anong motor, kaya mo na kahit siguro kahit panikali. Kahit ba adventure bike, kaya i-drive nun. Oo, sa totoo lang ilang talaga ako pag masyadong mataas talaga yung yung seat height. Pero marami rin naman nagsasabi na instead na mag-lowering kit, papatabasan ng gulong. Naranasan ko kasi magpatabas ng gulong.
Inisip ko kasi yung comfortability nga medyo tumigas or mali lang yung pinaggawan ko dati. Yung dito nakakatulong din daw yun sa pagbaba ng motor. So instead na mag-resort ka ng lowering kit, may choice ka bang magpatabas ng upuan. Then also kung kayang babaan pa yung shock. Masyadong traffic pala sabi na magsasalita yun sa pala. Pero instead na mag-resort ka mag-lowering kit, pwede mo rin na patabas yung upuan mo. May mga magagaling na magtabas ng gulong ngayon eh, pero ngayon kasi di ko pa nasusubukan. Sa papay, kung bibili ako ng stock seat ng Z1, dahil yung ano ko, yun kumbaga sa stock height, pwede mong patabasan yung upuan mo kung kaya naman habulin yun. Kasi yung lowering kit talaga, laki talaga ng pinagbago. Kumbaga ganito yung height, tapos biglang bababa ng ganyan. Malaki difference. Kumbaga kung sa 5'4", para stock height ng Ninja 400 yung feeling niya. Kaya na, sana may RFID pa ako. Papaload na lang ako pa uwi. Bakit ako papaload? Transfer ko pala lahat, sasama ko yung pera ko. Ayan, pabawasan yung shock. Pababaan yung shock. Then pangatlo, ibahin nyo yung size ng gulong. Yun din, magandang way din yun para makapagbaba ng ano. Baga lang ko kaya asarin kita lang kakasimula pa lang eh. Minsan talaga may mga habit ng Pinoy, yung kapag kaka-green lang, lang kala mo ganun eh. May todo the end. Galit sa ano puta, busin eh. Tanga eh. Tayo na kaka-green lang, kaka-green. Kala magalit. Chill lang. Minsan kasi kapag kaka-green lang, maraming dyan nagbumula yung aksidente. Kaya guys, kapag kunyari, siguro tip ko lang, bago kayo, kunyari kayo nasa pinakaunahan, huwag kayo magpanik na umabante ka agad. Ay, yan siguro tip ko lang. Kapag nandun kayo sa pinakaharapan, then green light kayo, ang iiwasan nyo kagad is yung mag-go kayo. Siguro mas maganda 3 seconds rule.
or much better kung gusto nyo umarangkada kagad, check nyo yung kaliwat kanan nyo bago mag green. So huwag kayo magpa-pressure sa mga bumubusina sa likod, kasi minsan may mga triggered na ewan ko, kasi minsan nakakainis din pala na kapag ikaw yung nasa harapan tapos kaka-green lang, tapos biglang pipitikan ka ng busina. Parang akin naman, di ko naman naintindihan, parang almost wala milliseconds pa nga lang yung kaka-green and then bigla kang bubusina. Syempre kailangan mag 3 seconds ka muna or cool down ka muna. Di ko naman kagad arangkadang ganun eh. Kaya marami minsan nasasakyan at saka nagkukos ng aksidente. Kasi minsan pagka green nila, tendency nila pante agad, tapos biglang may nag-clear chance, biglang may humabol pa, diba? So ang tendency, magsasalpukan talaga kayo. Mahirap na, baka biglang kumabig yung mga GG. Check engine na naman. Pasaway number 1 up. Ay na, saway panis. Wala, tatlo. Paraan muna ako, tapos ako bobomba. Okay lang talaga mga nakabike. Alam ko dito eh. Gusto nyo ba bomba? Utay. Kako. Dito ko sa side. Paraan po, paraan. Sige, dyan lang kayo, okay lang yun. Hirap eh. Ay shit. Ano kaya yun? Yun, yung pangalawang kanan. Pwede na ako kumaliwa din. Wala eh. Wala akong dala eh. Oo. Puro kalokohan lang pinapost ko. Baka mamaya makamutihan ka sa akin. Tayo na. Mata. Oo. Alam niyo, sa totoo lang, pwede naman pala ako kumaliwa doon. Minsan kasi natatakot lang talaga kung ano yung mga kaliwaan dito sa Carino eh. Baka mamaya kasi
naman pwede. Saan kaya yung ano ko? Yun guys, so andito tayo sa Shell. Ifay muna natin ang aking magandang asawa.